Kader. Rinig po. Amen po. At set up ko lang po yung ating. Ayan. Okay, sa ating pag-aaral ay sa ating text, 2 Chronicles chapter 20 po, yung ating pag-aaralan mga kapatid. Ito po ay napakahabang pag-aaral. Siguro magbabasa na lamang po tayo ng mga verses. Ano po? Basahin ko po yung... Kader, baka may electric fan ka dyan, maingay. Yan po, Der. Wala na? Okay, wala na. Meron pa po, Der? Wala na. Hello? Okay po. Okay, 2 Chronicles chapter 20, verses 1 hanggang po sa verse 19. Yun po yung ating pag-aaral. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Inyo na lamang po sundan sa inyong mga mata. And it came to pass, after this also, that the children of Moab and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the sea, on this side Syria, and behold, they be in Hazazon Tamar, which is En-gedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court, and said, O Lord God of our fathers, art thou God in heaven, and rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? And in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Art not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham, thy friend, forever? And they dwelt therein, and have built thee a sanctuary therein, for thy name, saying, If when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house, and in thy presence, for thy name is in this house, and cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help. And now behold, the children of Ammon and Moab and Mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and destroyed them not. Behold, I say how they reward us to come, to cast us out of thy possession, which thou hast given us to inherit. O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us, neither know we want to do, but our eyes are upon thee. And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. Then upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jewel, the son of Mataniah, a Levite of the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation, and he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow go ye down against them, behold, they come up
by the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. And the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. At ang Diyos ang siyang magpala po sa kanyang pagbasa sa kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang gabing ito sa aming pag-aaral. Kayo po ang magpala sa aming buhay. Kayo po patuloy, Panginoon, ang siyang may taas. Dalangin po namin ngayong gabi na bigyan niyo po ng kapangyarihan ng iyong mga salita na siyang may pangaral po sa amin. Alam po namin ang mensaheng ito ay napapanahon, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay bilang iyong mga anak, at napapanahon po ito bilang aming paghahanda sa darating, Panginoon, na mga kaguluhan. Bigyan mo kami patuloy na karunungan at kayo po ang siyang magpala sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Dito sa ating pag-aaral ay nakita po natin dito si Haring Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat po ay siya po ang pang-apat na hari ng Judah. Under the divided monarchy, he was the son of Asa. Ang Judah po ay northern kingdom po yan ng Palestine. At yan po ay province. And the capital city of Judah is none other than Jerusalem. At dun sa northern part ng Palestine, ang capital city po roon ay ang Samaria, mga kapatid. Kaya si King Jehoshaphat po ay siya po yung pang-apat na hari ng Judah, na anak po siya ni Asa. And we are first introduced to him in 1 Kings chapter 15. Kung titingnan po natin ang 1 Kings 15:24, mga batid, 1 Kings chapter 15, verse 24, sa ating mga Biblia. 1 Kings chapter 15, verse 24, ganito po ang sabi po ng Bible, patungkol po kay Jehoshaphat. And Asa slept with his fathers and was buried with his fathers in the city of David his father, and Jehoshaphat his son reigned in his stead. Kaya kung ating titignan, nung namatay po si Asa, yung kanyang anak na si Jehoshaphat ang siyang humalili sa kanyang paghahari, mga kapatid. So, but are told, mga kapatid, nothing more than that he succeeded Asa. Siya po ay successor po ni King Asa at this point of time. At later, dun sa 1 Kings chapter 22, 1 Kings chapter 22, verse 42, ganito ang sabi ng Biblia, and Jehoshaphat was 35 years old when he began to reign, and he reigned 5 years in Jerusalem, and his mother's name was Azubah, the daughter of Shilhi.
Si Josaphat po ay 35 taon nang nagpasimulang naghari doon po sa Juda, mga kapatid, 35 years old. At siya ay nagharing 25 taon sa Jerusalem. Siya po ay 25 years na nungkulan bilang hari doon sa bayan ng Jerusalem, sa capital city. Doon sa verse 43, sabi po ng Biblia, and he walked in all the ways of Asa, his father. He turned not aside from it, doing that was right in the eyes of the Lord. Nevertheless, the high places were not taken away, for the people offered and burned incense yet in the high places. Yung pagiging successful ng kanyang panunungkulan ay hindi po siya lumiko sa paggawa ng matuwid sa mata ng Panginoon. Kahit na po na may mga nagpapatuloy po roon na naghahain at nagsusunog ng kamangyan sa mga mataas na dako. Ibig sabihin, nung umupo siya sa kanyang paghahari ay hindi pa natatanggal, mga kapatid, yung tinatawag po nating idolatry. Yung Baal worship ay nag-i-exist pa rin sa kanyang panunungkulan. At ito po yung ating problema na kinaharap ng ating bansa. For almost 400 years na tayo sinakop ng ating mga kalaban, mga kapatid, until now, we are still worshiping our idols. Kaya ito kung bakit naghihirap ang bayan po natin, ang bayang Pilipinas, sapagkat napakarami po nating mga pagdiriwang sa mga Diyos-Diyosan. Beginning from January 1 until December 31 of the year. Marami tayong mga paganistic practices. At kahit minsan ang mga Kristiyano nakikisali sa mga ganitong pamamaraan at sinasabi nila, kaya lang naman kami sumasali sa mga piyesta ay bahagi naman ito ng aming pasasalamat o aming Thanksgiving. Hindi ho tayo nakikithanksgiving roon, mga kapatid, sapagkat hindi ho tayo bahagi ng sumpa ng mga pagpapasalamat nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya yung Baal worship ay it was exist until now. Mamaya makikita po natin kung paano po ito natanggal during the time of Jehoshaphat. He was 35 years old when he began to reign, and that he reigned 25 years, mga kapatid. Doon sa 1 Kings chapter 22 gives a brief account of his reign, with 2 Chronicles chapter 17 chapter 17 hanggang sa 22 giving a more comprehensive account. Pero i-consider lamang po natin yung 2 Chronicles chapter 17 verse 9 kung ano ba ang nagawa niya sa kanyang panunungkulan bilang hari po ng Juda sa kanyang kapanahunan. Yung kanyang panunungkulan ay napakabata. He was 35 years old when he began to reign, sabi po ng Biblia. At doon sa 2 Chronicles chapter 17 verse 9, gusto po natin makita ang 2 Chronicles chapter 17 verse 9. Ito po ang isa sa mga tagumpay ng kanyang paghahari nung kanyang kapanahunan, maputid. Dito sa verse 9 o sa verse 6, kung ating titignan, kung ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral bago po tayo pumunta ng verse 9. At merong mga bagay na magandang nangyari po rito sa 2 Chronicles chapter 17 verse 1 para makita po natin yung historical background, mapatid, ng paghahari ni Jehoshaphat. In verse 1, ang sabi niya, Jehoshaphat, his son, reigned in his stead and strengthened himself against Israel.
Napalakas po niya ang bayan ng Israel, and he placed forces in all the fenced cities of Judah and set garrisons in the land of Judah and in the cities of Ephraim, which Asa his father had taken. At siya'y naglagay ng kawal sa lahat ng bayang nakukutaan ng Judah at naglagay ng mga pulutong sa lupain ng Judah at sa mga bayan ng Ephraim na sinakop ni Asa sa kaniyang ama. Yung bayan ng mga syudad ng Judah during his reign o during his time, makikita po natin na napalibutan ng maraming sundalo. Mga train po ito ng mga sundalo, mga kawal, mga kapatid no kanyang kapanahunan. Pinalakas po nila yung puwersa ng kanilang armed forces. At doon sa verse 3, and the Lord was with Jehoshaphat. At ang Panginoon ay sumasa kay Jehoshaphat sapagkat siya'y lumakad ng mga unang lakad ng kanyang magulang na si David at hindi hinanap ang mga Baal. His first way of his fathers David and sought not unto Baalim. Tinanggal niya sa kanyang kaisipan, sa kanyang paghahari, mga kapatid, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay bahagi ito ng sumpa ng kalupaan. Lalo na sa lugar ng Samaria na nagpa-practice ng mga ganitong practices. Ang Kristiyano hindi na ko dapat sumamba sa anumang uri ng mga Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. Verse 4, but sought to the Lord God of his father and walk in his commandments and not after the doings of Israel. Verse 5, 2 Chronicles chapter 17, verse 5, therefore the Lord established the kingdom in his hand, and all Judah brought to Jehoshaphat presents, and he had riches and honor in his abundance. Makita po natin sa kanyang paghahari ay naitaguyod, naitatag ng Panginoon ang kaharian sa pamamagitan ng kanyang kamay. Pinagpala ang buong probinsya ng Judah. Nagkaroon sila ng kasaganaan, nagkaroon sila ng maraming kayamanan. Ayon sa verse 5 and verse 6, and his heart was lifted up in the ways of the Lord. Moreover, he took away the high places and groves out of Judah. Ito po yung isa sa mga pinakamagandang ginawa ni Jehoshaphat sa kanyang paghahari nung sina'y pinagpala ng Panginoon, pinalakas ng Panginoon, pinasagana sila ng Panginoon. Yung kanyang puso ay nataas sa mga daan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, at bukod dito'y inalis niya ang mga matataas na dako at ang mga asera sa Juda. Yung high places po rito ay, ito po yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga groves, dito na tinutuko yung high places, mga batid. Even in his times, tinanggal niya po lahat ito. Wala po siyang iniwan na anumang uri ng Diyos-Diyosan. Nakakalungkot dyan sa lugar ng Batangas, merong malaking itinayo na building dyan, monumento ni Maria, yung Glass City na ginagawa. Mga kapatid, nawa ay hindi maging sumpa sa bansa po natin yan. Punong-puno na po tayo ng Diyos-Diyosan. Siguro marami ring mga Kristiyanong dadayo dyan na pwedeng makarating. Sana nga hindi magiging sentro ng ano po yan, tidal wave. And verse 7, and also in the third year of his reign, he sent to his princes even to Ben-Halil, and
to Ben-Hadil, and to Obadiah, and to Zechariah, and to Nathaniel, and to Micaiah, to teach in the cities of Judah. Ano ba ang mga tinuro sa mga syudad ng Judah? Verse 9. Verse 9, shortcut po natin. And they taught in Judah, and had the book of the law of the Lord with them, and went about throughout all the cities of Judah, and taught the people. Ipinangaral ang salita ng Diyos nung kanilang kapanahunan, mga kapatid. So napakaganda ng kanyang panunungkulan. Itinuro ang mga palatuntunan, yung kautusan, aklat ng Panginoon. Sila'y nagsiyaon sa palibot at sa lahat ng bayan ng Juda at nangagturo sa gitna ng bayan. Verse 10. Verse 10. And the fear of the Lord fell upon all the kingdoms of the land that were round about, so that they made no war against Jehoshaphat. Ibig sabihin po, mayroon pong peace. Meron pong kapayapaan sa kanyang pamumuno. Kaya napakaganda, napakatahimik. In verse 12, and Jehoshaphat waxed greatly, exceedingly. He was waxed great exceedingly. Talagang yung kanyang paghahari ay dumakila po siya ng gusto. And he built in Judah castles and cities of store. Nagtayo ng mga kastilyo at mga bayang kamaligan. Talagang walang pagkukulang. Lahat na ng mga pagkain, mga pangangailangan, nandun na sa syudad. Verse 13, and he had much business in the cities of Judah, and the men of war, mighty men of valor, were in Jerusalem. Verse 14, and these are the numbers of them according to the house of their fathers, O Judah, the captain of thousands, Adnah, the chief, and with him mighty men of valor, 300,000. So makita po natin yung mga mighty men of valor po nila, yung mga mahusay sa pakikipaglaban, umabot po ng 300,000. Hindi po basta-bastang mga sundalo. Sa mga kapanahunan ni Jehoshaphat, they were highly trained soldiers during his time. Kaya makikita po natin dito, there are mighty men of valor, 300,000. Pagdating po dun sa 2 Chronicles chapter 20, kung iso-shortcut po natin yan, mapatid, kasi hindi ho natin pwedeng basahin yung 2 Chronicles chapter 18, 19, yung oras po natin ay napaka-iksi. Ano po? Kaya mahalaga po sa atin na makita at malaman po natin noon dito sa 2 Chronicles chapter 20. Sundan nyo lamang po sa inyong mga mata sapagkat gusto po nating makita po ito ng maigi yung ating pinag-aaralan. By the way, yung ating pag-aaralan ngayong umaga, ngayong gabi, stand still and see the salvation of the Lord. The battle is of the Lord. Stand still and see the salvation of the Lord. Doon sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1, ang sabi po ng Biblia, and it came to pass, at hindi naglaon at nangyari nga pagkatapos nito, after this, that the children of Moab, the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea, on this side Syria, and behold, they be in Hazazon Tamar, which is En-Gedi. Kaya makikita po natin, una, mga kapatid, number one, we will see the problem. Sa kabila ng kanilang kasaganaan, sa kabila ng kanilang kausayan, yung pagtuturo ng salita ng Diyos,
sila ay maraming mga mighty men of valor, dumating yung malaking problema na kanilang kinakaharap. Sabi nung nag-report, there came a great multitude. There cometh a great multitude against thee. May mga nagsiparoon ng iba na nagkipagsaysay kay Jehoshaphat na nagsasabi, may lumalabas sa ibang lubhang karamihan laban sa iyo na mula sa dako roon ng dagat na mula sa Syria, at narito sila'y nangasa Hazazon Tamar na siyang Engedi. Ngayon mga kapatid ay napalibutan po sila ng maraming kalaban. Nandyan po yung mga anak ni Moab, nandyan yung anak ni Ammon, anak ni Ammonita, upang pagtulong-tulungan, papagsakin ang kaharian po ng Juda sa pamamagitan ni Jehoshaphat. This is the great problem, the great multitude. Minsan, alam natin yung ating bansa ay napapaharap sa mga ganitong problema ng buhay. Sa liit na bansa na ating kinalalagyan, hindi ho natin talaga kaya ang mga Chino. Actually, hindi natin kaya silang labanan. In spite of their military number, hindi ho natin kaya. Kaya ito po yung problema natin kinaharap. Meron silang mga malalakas na mga supersonic missile. Wala ho tayo doon. Kung ating titignan ay yung kalagayan po natin sa kanila, hindi natin kayang labanan yung malaking bansa na yan, mga kapatid. Kaya kung titignan po natin kung paano yung sekreto, we will see the problem. Maaari yung kinaharap natin ganito ay meron tayong mga great multitude sa buhay. Meron tayong mga Ammonites. Meron tayong mga Moab. Ibig sabihin, different kind of problem. Different kind of trial na bigla-bigla na lang dumarating. Kaya, yung ating spiritual life, mga kapatid, ay we are at war. Lagi po nating tandaan. Tayo ay nakikipagbaka araw-araw sa buhay po natin bilang mananampalataya. Kaya minsan ay yung buhay na kinaharap na meron tayo, minsan hindi po natin alam kung ano po yung ating gagawin. Number 2, makikita natin ngayong gabi, we will see the problem. Number 2, we will see the preparation. Ano ba ang ginawa ni Jehoshaphat? Sa verse 3, 2 Chronicles chapter 20, verse 3, and Jehoshaphat feared. Si Jehoshaphat ay natakot. Isang napakatapang na hari. Ngunit dumating sa kanya ang pagkabagabag. Dumating sa kanya ang pagkaligalig. Sapagkat alam niya na yung kanyang buong probinsya ng bayan ng Israel ay nakasalalay. Yung pamilya, yung anak, yung mga anak, yung kanilang mga kayamanan at lahat ng mga ari-arian na meron sa kanila, mga kapatid. Kaya, yun po yung kanyang concern. Ito po yung kanyang pagkaligalig sapagkat hindi nila kaya yung ganong great multitude na pwedeng sasalakay at sisira sa kanila. Pero makita po natin kung paano naghanda si Jehoshaphat, and Jehoshaphat feared. Sabi ng Biblia, and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah.
he set himself to seek the Lord. Alam nyo, kapag dumarating ang mga problema, dapat nga po iset natin yung ating sarili sa Panginoon. Yan ang pinakamagandang preparation. Pag sinabi natin to set, means to prepare. He prepared himself to seek the Lord. Hindi siya nagpanik. Bagaman nandun yung takot, bagaman nandun yung pagkabagabag, pero hindi ho siya nawalan ng pag-asa. At nagsimula po siyang hanapin ang Panginoon at siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Juda. Mga kapatid, panahon na sa buhay po natin bilang mga mananampalataya na dapat pong ma-practice po natin ang pananalangin sa buhay po natin. Huwag po natin bitawan ang panalangin sapagkat buhay spiritual po natin ang panalangin, mapatid. Gaya ng ginawa ni King Jehoshaphat, kanyang inhanda ang kanyang sarili upang hanapin ang Panginoon. At pangatlo, makikita po natin the problem. Number 2, the preparation. Number 3, we will see the prayer, yung kanilang panalangin. Anong verse 4? And Judah gathered themselves together. Isa po yan sa preparation nila. To ask help of the Lord, even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. They asked help of the Lord. Si Jehoshaphat, mga kapatid, ay hindi po siya nagtiwala doon sa 300,000 mighty men of Baal. Hindi siya nagtiwala doon sa army, doon sa mga train na mga sundalo. Kuminsan maraming mga bansa ang ganyan, mayayabang dahil malalakas yung kanilang mga sandata, malalakas yung kanilang kasundaluhan. Pero ang kalakasan natin, mga kapatid, ay yung pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang buong Juda nagkaroon dito ng tinatawag nating provincial prayer meeting. Yung buong probinsya ng Juda, sabi ng verse 4, and Judah gathered themselves together to ask help of the Lord, even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before a new court. Nandito po nagsimula po sila na manalangin. Dahil doon sa great multitude na sasalakay sa kanila. Ano yung kanilang prayer? And said, verse 6, O Lord God of our fathers, at kanyang sinabi, O Panginoon na Diyos ng aming mga magulang, art not thou God in heaven? Di ba ikaw ang Diyos sa langit? And rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? Di ba ikaw ay puno sa lahat ng kaharian ng mga bansa, na nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas, at ano pat walang makakaharap sa iyo, so that none is able to withstand thee. Yun yung kanyang panalangin, verse 7, art not thou our God? Hindi baga ikaw ang aming Diyos who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham, thy friend, forever? And they dwelt therein, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying, if when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before his house, and in thy presence, for thy name is in this house, and cry unto thee in our affliction, then thou will hear and help. Kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak ng kahatulan, o salot o kagutom,
kami ay magsisitayo sa harap ng bahay na ito at sa harap mo, sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito at kami ay dadaing sa iyo sa aming pagdadalamhati at kami ay iyong didinggin at ililigtas. Kaya napakaganda yung kanilang decision na kanilang ginawa. Hindi sila umasa sa ibang mga bansa para humingi ng tulong para protektahan yung kanilang lugar. Kundi ay sila namigluhod at humingi lamang ng tulong sa kanilang buhay na Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Mga kapatid, kung ating titignan in verse 10, and now behold, the children of Ammon and Moab and Mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade, and when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and destroyed them not. Behold, I say how they reward us to come to cast us out of thy possessions, which thou hast given us to inherit. Yung kanilang panalangin, O our God, will thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh us against us. O aming Diyos, hindi mo ba atulan sila sapagkat wala kaming kaya laban sa malalaking pulutong na ito na naparirito laban sa amin, ni hindi man nalalaman namin kung anong nararapat gawin, ngunit ang aming mga mata ay sa iyo. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. They focus not on their problems. They focus not on their situation, but they focus po sila kung ano ang magagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang panalangin. At ganito nga ang nangyari sa verse 13. And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. Sana nga po sa prayer meeting, mga kapatid, kasama po natin yung ating pamilya, yung kanilang mga bata, kanilang mga asawa, at kanilang mga anak. And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. Kaya kung ating titignan, mga kapatid, yung kanilang panalangin, alam ko na ito po ay dininig ng Diyos. Pangapat nating makita, una nating nakita, their problem, hindi basta-bastang problema, meron pong invasion ng great multitude. Number 2, their preparation. He set himself to seek the Lord. Number 3, the prayer. They ask help of the Lord in verse 4. Pang-apat, nating makita rito, verse 15. We will see the promise. Verse 15. And he said, hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor dismayed by the reason of this great multitude. Yan na po yung pangako. Sabi nung propeta sa kanila, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor dismayed by the reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ang buong Judah at inyong mga taga-Jerusalem, at ikaw na Haring Jehoshaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayo mga takot o mga lupaypay man, dahil sa malalaking karamihang ito, sabagkat ang pagipagbaka hindi iyo, kundi sa Diyos. Mga kapatid, na-imagine ko tuloy kung paano tayo sasakupin ng China. Alam natin na wala naman tayo magagawa sa kanilang mga armaments eh. Pero ang magagawa lang natin bilang mga mananampalataya
ay humingi ng tulong sa Diyos at manalangin sa Panginoon. Sapagkat kahit saan man tayo magtago, doon man sa sinasabing pinaka-safe na lugar kung saan man tayo tatagbo, kahit tatagbo tayo doon kung wala ang kamay ng Diyos, hindi ho natin, wala pa rin po ang kaligtasan po roon, mga kapatid. Kaya, nawa, ay harangin sila ng Panginoon at ipagtanggol ang bayan ng Pilipinas laban sa mga masamang mananakop. Kaya hindi ho tayo dapat maligalig eh. Yung panahon ni Jehoshaphat pwedeng mangyari sa panahon natin po ngayon. Pero kung talagang parurusahan tayo ng Diyos, pwede niya naman padalhan ng China eh, dahil sa ating mga idolatries eh. At yun ang gagamitin ng Panginoon para parusahan tayo. Pero kung hindi man, talagang silang parurusahan ng Diyos dahil sa pananakop nila sa West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea, sinakop na sila ng West Philippine Sea. Dahil sa mga sunod-sunod na baha na kanilang kinaharap. Hindi kaya nakikita ng kapatid na Mateo yan? Mga kapatid, pasensya na kayo kung natisod kayo, talagang ganun yun talaga. Kung isang bulag din siya eh. Ang nakikita niya lang dito yung di kalayuan, hindi niya nakikita yung kanyang sarili. Kaya kung napakaraming Kristiyano rito, mga kapatid, na pwede ipagtanggol ng Panginoon, hindi magkakaroon ng ano rito, magkakaroon ng kaguluhan dahil sa mga mananampalataya na nandito. Naniniwala naman tayo sa preservation of the saints, mga kapatid. Kaya dito makikita po natin, sabi ng verse 17, 2 Chronicles chapter 20, verse 17, "He shall not need to fight in this battle. Set yourselves, prepare yourselves. Stand ye still and see the salvation of the Lord. With you, O Judah and Jerusalem, fear not." Huwag daw tayong matakot, sabi ng Panginoon sa John 14, "Be ye not be troubled. Peace I live with you. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you." Verse 18, tignan niyo po yung hari ng Jerusalem. "And Jehoshaphat bowed himself, bowed his head, with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord." Hindi ba napakaganda niyan, mga kapatid? Kaya tama yung sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people which are called by my name shall humble themselves." Wala naman tayong ipagmamalaki na anumang malakas na sandata meron tayo eh. "And pray and seek my face." Ito yung sekreto, "Turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." If my people, that is the challenge upon the people of God which are called by my name. What is the challenge to called by my name? Shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Verse 22, makikita natin, mga kapatid, yung protection ng Panginoon sa kanila. In verse 22. Ganito ang nangyari. Verse 20 po muna para mas maganda. Verse 20. "And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye be
prospered. And when he had consulted with the people, he had appointed singers unto the Lord, and should praise the beauty of holiness. And as they went out before the army to say, praise the Lord, for his mercy endureth of forever. Imbes na dalhin nila yung kanilang mga kanyon, yung kanilang mga katapult, yung kanilang mga matataas na kalibre ng baril, hindi. Dinala nila yung kanilang mga string instrument. Talagang nagpuri sila sa Panginoon. Umawit sila sa Panginoon. Sabi ng Biblia, they appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness. And they went out before the army and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. Sumisigaw sila ng ganon. Verse 22, and when they began to sing and to praise. Awit at pagpupuri lang pala sa Diyos ang Tapat. protection ng Panginoon sa kanila. And when they began to sing and to praise the Lord against, sabi ng Biblia, the Lord set ambushment against the children of Ammon, Moab, and Seir, which they were come against Judah, and they were smitten. Tignan nyo kung Panginoon, inambush sila ng Panginoon. Kayo pang mga reprobates ang siyang kakana sa mga mananampalataya, hindi Kaya napakabuti ng Diyos yung protection ng Panginoon. Verse 23, for the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir, utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. Hindi pa nila sinasakop ang Pilipinas, lumulubog na sila Kaya dapat silang matakot, mapatid. Kasumpa-sumpa yung kanilang kinalalagyan. Actually nga, pinaulanan na nga pa sila ng mga maraming uod ng panahon. Nagpaulan din ng mga grasshopper noong nakaraang taon. Ang dami nangyari. Kulang nga lang, paulanan sila ng apoy Ngayon naman, tubig, sumusobra na yung tubig dun sa kanilang mga ilog. Yung pinakamagandang spot ng kanilang lugar, talagang naaanod na. Walang silbi. Kaninang hapon lang, kahapon yata o kaninang umaga, yung dalawang general nila na talagang matitindi, nag-resign, biglang umatras. Verse 24, and when Judah came toward the watchtower in the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies fallen to the earth, and none escaped. Kahit walang isa, walang nakatakas Ganyan mag-protect ang Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya mga batid, hindi ho tayo dapat matakot. Kasi minsan, kung alam mo sa Panginoon, kung alam mo na ikaw ay nasa Panginoon, alam mo yung paano ang Diyos ang siyang magprotekta. So we have the protection of God, we have the promise of God, we have prayer, the preparation, and we have, kita natin yung problem. Huwag ka tayong matakot sa problema. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay, salamat.